hindi ako nag-shortcut, dito tayo lalabas. Pero since nag-shortcut tayo, hindi dito na tayo kaagad. Kasi yung pangit tignan eh. Ang fresh ng motor, tapos bagong-bago yung motor, tapos may mga kalawang na ganon. Pangit niya tignan. Pero ayan, ito na yung sa camera. Angas guys. Ang sarap. Maraming way para i-handle nyo yung mga emotions nyo, yung overthinking nyo. Maraming paraan para ma-handle yan. But for me kasi yung riding yung nakatulong sa akin eh. Ride ka sa Sambales, yung pabalik mo, yan yung makikita mo. Sana napipick up ng camera ng maayos kasi medyo madilim na. Hello guys, what's up? Kumusta ang mga kaibigan natin sa YouTube? Sa mga viewers natin dyan sa iba't ibang parte ng Pilipinas, mula Apari hanggang Hulo. Magra-rap na eh, no? Namiss ko mag-vlog guys. Namiss ko kayong kwentuhan habang nagra-ride tayo. At mas lalong namiss ko kausapin ang sarili ko habang nagmomotor. So hindi na ako nag-record banda doon kasi madalas yun naman nakikita sa mga ano ko, no? Sa mga videos ko. Pero ngayon ang ride natin is Pasambales. Bihirang-bihira ako nagawin to kasi last time na ginawa ko to nakapanareya pa ako eh. Tapos saan ba ako nagpunta? Umabot yata ako ng Iba noon or Botolan. Sa Botolan yata yun yung may airport. Tapos wala lang din yun, ride lang din. So today parang ganun lang din tayo ngayon. As in bigla ako lang talaga naisipan. Nagising lang ako like 2 hours ago and then nag-work ako ng konti. Tapos bigla naisip ko na shit, kailangan ko mag-ride. Alam mo yun, I can't explain the feeling eh, pero it's not so negative, not so positive either. Like parang may longing ka na makalabas or makahinga outside your usual environment, no? Which is for me is yung kwarto ko nga, parang office ko, ganun. So hindi siya masaya. Good thing meron tayong motor and nagagawa natin yung gusto natin or nakakaalis tayo kung gusto natin na mas madali compared sa ibang tao. Kaya guys, kung may mga kaibigan kayo na minsan irritable, ang bilis-bilis mairita o mainitin yung ulo, ganyan, intindihin nyo na lang, no? Kausapin nyo, make him or her open up, diba? Naging seryoso tayo real quick. So yun, gusto kong i-waste yung gusto ko mag-waste ng mga magagandang cafe dito. Meron ako napuntahan dati yung 21 beans or something, di ko maalala. So eto lang talaga magiging kalaban natin dito kapag biglang umulan, like what's happening right now. Umaambon guys. Actually hindi na siya ambon, medyo malakas na. And I wasn't expecting this kasi hindi naman tayo nag-check ng weather. Oh my god, what are we gonna do now? Kailangan natin tumabi kasi hindi water resistant yung camera natin dahil nakakabit yung mic adapter. Kaya lang saan naman ako tatabi? Oh my god, umaaraw dun sa dulo tapos biglang aambon ng ganito. Woo! Sarap. Ang sarap ng hangin guys. Anong lasa? Kasing lasa niya yung lahat ng, or kasing lasa niya yung kahit anong comfort food nyo. Kung ano man yung comfort food nyo, kung chocolate man yan, cake, diba? Yun yung lasa niya. Ay, wag na sana umulan. Ganyan ka na lang, okay na yan ganyan. Ayun, ganon lang, andito na tayo.
Kung hindi ako nag-shortcut, dito tayo lalabas. Pero since nag-shortcut tayo, hindi dito na tayo kaagad. So hindi na natin nadaanan yung mga bayan doon. Hindi ko sure eh, San Antonio yata doon. So yun yung hindi natin nadaanan. Ito medyo familiar na to sa ano eh, lalo yung mga mahihilig magdagat. Sobrang familiar na tong area na to kasi dito yung Crystal Beach. So marami nagpupunta dito, mga taga South. Nako, dilim dun oh. Huwag naman sana umulan dun. Guys, may singit ko na din no. Sa mga Vespa owners dyan, paano nyo napapanatili na hindi mangangalawang yung Vespa nyo? Like kasi medyo nagiging issue sa akin, lalo na nung nakapanareya ako. And mas lalo yung ngayon kasi ngayon kahit sobrang ingat ko, nagkalawang yung ano eh, yung side stand and yung center stand, which I'm not that bothered naman, wala akong pakialam. Pero yung mga screws kasi, like yung sa may fan, yung screws niya nagkalawang na din. And hindi ko alam kung paano siya i-prevent or kung paano siya i-resolve. Kasi yung pangit tignan eh. Ang fresh ng motor, tapos bagong-bago yung motor, tapos may mga kalawang na ganon. Pangit niya tignan. So, paano nyo ginawa yun sa inyo? Paano nyo pinrevent yung pangangalawang, ganyan. So, may nagpagawa na ba sa inyo nung ano? Kasi nirecommend sa akin nung isang kaibigan ko. Tsaka actually si mama din, sabi din ni mama, ba't di ka daw i-rust proofing yung motor, which is kino-consider na din natin. Siguro pagtapos ng tag-ulan mag-i-inquire ako kung paano magpa-rust proof ng motor. So yeah, so kung may mga viewers tayo dyan na Vespa owners, bigay nyo naman yung mga tips nyo kung paano nyo naalagaan na hindi kinakalawang yung motor. Medyo mahirap pala sa amin guys kasi yung dapit namin sa dagat. Yeah. Yung I don't know, something to do with humidity ba, parang ganun. Napabalik ako bigla oh. Angas ng view guys, nakikita nyo ba? Ayun oh. Hindi ko sure kung paano ko try natin pag nag-edit tayo kung masusum natin. Pero ayan, ito na yun sa camera. Angas guys. So yan po. Oh, diba? Parang sarap maligo. Tingnan natin. Malalim kaya yan? Parang di naman malalim, pero wala lang. Parang sarap maligo. Ayan, let's go. Wow. Ang sarap! Pwede ba mag-stop dito to take pictures? Hanggat walang sasakyan sa likod. Video na lang. Nakaw, magpuputik yung motor ko. Wait lang po. Ayan, medyo nag-slow down yung pacing kasi medyo madaming bus sa harap. I don't know, bus ba yun? Mga tricycle, magpapabagal. Pero ayan, we have time to talk. Medyo bumaba yung energy natin. Kanina kasi medyo hype talaga akong mga alis kasi nga I was on the verge of sinking to my thoughts na naman eh. Since December or November, since November last year, medyo nag-i-struggle tayo mag-handle ng mga thoughts and emotions natin, and I'm not ashamed to admit that guys, kasi parang ano yan, mga battle scars natin yan, and I know by talking about it, nakakatulong tayo dun sa mga tao na
dumadaan sa same scenario sa buhay o sa same pace nila sa buhay. Kasi no matter how happy you think you are or how good life is for you right now, there will be moments talaga na dadaan ka sa mga ganito, no? And yeah, like I said earlier, yung riding talaga sobrang nakatulong sa akin. Yun yung nag-start akong bumili ng ano. I'm not sure kung nabanggit ko yun sa mga vlog ko before, pero may pinagdaanan tayo na nag-introduce sa atin sa riding, nakatulong, parang ganun. So doon tayo nag-start magmotor-motor nung pandemic yun eh. So yeah. Naging seryoso na naman tayo bigla-bigla. Nasaan na ba tayo? Hindi ko na alam kung nasaan ako, guys. Baka Sambales. Kabanggan na ba to? Hindi ko sure. Alam ko hindi pa Kabanggan to eh. Pero mahaba kasi ang Kabanggan. Let's see. Maraming way para i-handle nyo yung mga emotions nyo, yung overthinking nyo. Maraming paraan para ma-handle yan. But for me kasi, yung riding yung nakatulong sa akin eh. So yun yung na-share ko sa inyo. Pero marami kang pwedeng gawin. Saka yung mostly yung pakikipag-usap mo lang or pakikipagkwentuhan mo lang sa mga kaibigan mo, sa mga nakakilala sa'yo, tsaka sa mga nakakaintindi sa'yo. Huwag kayong makikipag-usap sa sa katulad nyo, yung alam mo yung magpapasahan lang kayo ng negative thoughts na ako ganto ganyan, tapos ako ganyan din eh, tapos ako ganyan tapos hindi mo biglang hindi mo napapansin na nagpapalitan na lang kayo, nagsasaluhan na lang kayo. Well, sometimes it can help, but para sa akin kasi hindi nakakatulong yung ganun. Dapat yung makakausap mo is yung positive, yung dadaling ka niya, yung kaya kanyang dalhin sa liwanag. Pero mo kanina palubog na tayo sa thoughts natin, tapos ngayon sa overthinking thoughts natin, sa mga negativity and stuff natin, tapos ngayon napakaganda ng mood. Hindi lang dahil sa vlog to, guys, ha, talagang gumanda talaga yung mood ko. Ito yung isa sa mga paborito kong kalsada rito. Okay, so may nakita tayong kapihan dito. Kaya lang sa Butolan pa to. My gosh, 46 minutes, bro. Gagabihin na tayo ng todo nito. Pero mukha siya maganda. Okay din sana here. Kaya lang yun nga, sabi ko, na-try ko naman na dito eh. Gusto ko sana sa bago naman. Walang alfresco. Walang upuan sa labas. Yes, pauwi na tayo. Labo ng lente ko, nagmoist yung salamin. Uwi na tayo, guys, kasi gabi na and mahirap mag-ride dito kapag madilim kasi maraming trucks. Yeah. So hindi na rin nagpasundo si Ermat kasi diretso na lang daw siya sa bahay. Oh yes. Ay, ang sarap. Makapag-relax tayo kahit papaano. Pagdating natin sa bahay, thank you.
Pagdating natin sa bahay, pwede na tayo mag-work ulit, diba? Same stuff you do every day, but at least your mind is fresh and ready for more. Woo! Ganda ng ano, ang ganda ng sky, diba? Actually yan yung maganda rito pag nagra-ride ka sa Zambales. Yung pabalik mo, ayan yung makikita mo. Ayan, sana napipick up ng camera ng maayos kasi medyo madilim na. Nagbago ako ng settings, so nag manual mode ako. I don't know kung maganda siya. Check natin later para hindi naman sayang. Woo! Oh my god! Ay bumubusi-busi na sa likod, sino yun? Meron ba? I don't know. Nagulat ako eh. Ganda ng kalsada guys, so parang runway sa airport. Woohoo! Guys, ayun oh, meron siya. Woo! Uy! Grabe yun, CB yun ah. CB650 guys. Headlight pa lang, tsaka tunog pa lang. It's obvious. Hindi ko alam kung lumabo na naman ba yung mata ko o talagang madilim lang sa area na to. Ngayon ko nare-realize na parang kailangan ko talaga ng MDL or ng mini driving lights. Parang ang dilim eh. Okay guys, I'm back. Nasa bayan na tayo ng San Marcelino. So medyo maliwanag dito, kaya dito tayo nag record ulit ng video, no. So yeah, I'm gonna end this video now guys, and I hope na enjoy nyo naman yung quick ride natin, because I did. And sobrang ano lang talaga, sobrang quick ride lang kasi like 1 hour or more than 1 hour ride mula sa bahay namin. Talagang nag-relax lang ako. So yeah, so sa mga kapwa natin na nakakaranas din ng gano'n, I hope nakatulong yung mga sinabi ko, and yeah, that's how I handle mine. Nagra-ride talaga ako, but dun sa mga hindi naman nagmomotor, diba, there are, like I said, there are a lot of ways, and the quickest one is talk to someone. Maghanap ka ng kausap mo, kahit ano, diba, para ma-divert yung attention mo sa less negative thoughts. Woo! Grabe, ang lamig ng hangin. So guys, end na natin yung video here, and right now update lang tayo, we're on 482 subscribers. Konting-konti na lang. Marireach na natin yung 500, and sobrang thank you sa mga new subscribers natin, at sa mga yung mga dati, hindi naman luma, kahit na mapakinggan luma. Sa mga dating subscribers na natin, thank you so much for still watching my videos, and sana hindi kayo masawang manood, no. Gagawa tayo ng mga more quality content soon. Sisimulan natin mag-transition to travel vlogs. Punta tayo sa mga malalaking lugar. Ang haba ng outro ko, sorry guys. So yeah, let's end the video now. Ride safe and stay safe guys. Bye.